Magandang umaga sa ulo ng ating mga tampok na balita sa oras na ito. Pilipinas at China nagkasundo na magkaroon ng provisional arrangement sa pagsasagawa ng rotation and resupply mission sa Ayungin Shoal. Pangulong Ferdinand Marcos Jr. puspusan ang ginawang paghahanda para sa kanyang ikatlong State of the Nation address ngayong araw. At pagsusunog ng effigy ngayong ikatlong sona ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. itutuloy ng mga militanteng grupo kahit na ipinagbawal ng mga otoridad. Inaasahan ng liderato ng Kamara na bibigyang diin ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa kanyang ikatlong State of the Nation Address o SONA ang pagkakaisa at pagpapatuloy ng pagkakaloob ng mahahalagang social services sa mga mamamayan. Samantala, nananatiling pangunahing urgent national concern ng mayorya ng mga Pilipino ang pagkontrol sa inflation o bilis ng pagtaas ng mga bilihin at serbisyo batay sa Octa Research Survey. Ang detalye sa ulat ni Rosa Licos. Ngayong araw, alas 10 ng umaga, magbubukas ang ikatlong sesyon ng 19th Congress. Inaasahang ilalatag ni House Speaker Martin Romualdez ang mga panukalang batas na prioridad maipasa ng Kamara. Alas 4 naman ng hapon, magkakaroon ng joint session ng Kamara at Senado sa Batasang Pambansa para sa taunang ulat sa bayan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ayon kay House Speaker Martin Romualdez, inaasahan itong pagtutuunan ng pansin sa ikatlong State of the Nation Address o SONA ni PBBM ang kahalagahan ng pagkakaisa ng mga Pilipino tungo sa pag-unlad. Gayon din ang pagpapatuloy at agarang pagkakaloob ng mahalagang social services sa mga Pilipino. Economic recovery, infrastructure development, climate action at disaster resilience, agricultural development at good governance at anti-corruption measures naman ang inaasahan ng iba pang miyembro ng liderato ng Kamara. Samantala, lumabas sa pinakahuling Octa Research Survey na mayorya ng mga Pilipino ang naniniwalang inflation o bilis ng pagtaas ng mga bilihin at serbisyo ang pangunahing urgent national concern. Sa survey na isinagawa sa 1,200 respondents sa buong bansa mula June 26 hanggang July 1, para sa 65% ng mga Pilipino, pagkontrol sa pagtaas ng presyo ng basic commodities ang kanilang urgent concern. Sinundan ito ng pagkakaroon ng abot kayang halaga ng pagkain, pagtaas sa sweldo, paglikha ng mga trabaho at pagtugon sa kahirapan. Rosa Licos, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Mahigpit na ang seguridad na ipinatutupad sa Batasang Pambansa para sa ikatlong State of the Nation Address o SONA ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Karaniwang matindi ang paglalatag ng security sa SONA dahil dito nagtitipon-tipon ang pinakamatataas na opisyal ng pamahalaan at mga miyembro ng Diplomatic Corps. Mula sa House of Representatives, may live report si Rosa Licos. Rosalie, good morning. Kumusta ang lagay ng security dyan sa inyong area? Good morning Kuya, good morning Celine at good morning sa lahat ng ating mga taga-subaybay. Gaya ng inaasahan, dumadaan sa mahigpit na seguridad ang lahat ng papasok dito sa Batasang Pambansa Complex para sa ikatlong State of the Nation Address o SONA ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Libu-libong tauhan ng law enforcement agencies ang tulong-tulong sa pagpapatupad ng mahigpit na seguridad sa pangunguna ng Presidential Security Group o PSG. Tanging ang mga may accreditation at SONA identification cards ang pinapapasok sa Batasang Pambansa Complex. Sa gate pa lang, ini-inspeksyon na ang mga kagamitan, gayon din ang mga sasakyan. Gumagamit ng X-ray baggage scanner at manual ding nag-i-inspeksyon ang security personnel. Andito tayo ngayon sa North Wing Lobby kung saan nakalatag na ang red carpet at inaasahang dadaan ang karamihan ng panauhing dadalo sa third SONA ni PBBM. Kabilang ito sa sumailalim sa renovation kung saan nagdagdag ng air conditions at binago
rin ang flooring. May security enhancements ding inilagay dito, gayon din sa South Wing lobby. Samantala, ayon kay Speaker Martin Romualdez, 100% complete na at all systems go na ang paghahanda ng House of Representatives para sa SONA ngayong araw. Bago ang taunang ulat sa bayan ni PBBM mamayang alas 4 ng hapon, magbubukas muna ang third regular session ng 19th Congress alas 10 ng umaga. Pakinggan natin ang bahagi ng pahayag ni Speaker Romualdez. We have set a grand stage for another historic presidential address. We are ready to hear and appreciate the accomplishments of the Marcos administration. It fills me with immense pride to recognize the significant role that the House of Representatives has played in crafting legislation and policies that promote the welfare of all Filipinos. We're excited for the President's SONA because we know he has many positive developments to share with the nation. Samantala, Celine, dyan sa bahagi ng Batasan San Mateo Road, merong 3 vans na pinigil ang mga tauhan ng pulisya, partikular na ang Philippine National Police. Itong 3 vans na ito ay may lulan ng mga nagpakilalang taga-suporta ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at sinasabing makikilahok sila sa isasagawang rally ng mga pro-PBBM supporters sa may dakong Sandigan at Commission on Audit. Pero pinahinto muna sila ng PNP para i-verify at kumpirmahin na ang mga ito nga ay pro-BBM supporters. Para rin po sa ating po mga kababayan at mga motorista, isasara po ang dako ng Batasan San Mateo Road mamayang 1:00 ng hapon hanggang alas 7 ng gabi bilang preparasyon pa rin po ito at pagpapaigting ng seguridad. Bawal pong dumaan ang mga rallyista sa dakong iyan ng Batasan San Mateo Road. Sa lahat po ng mga commuter at mga motorista na maapektuhan ng pagsasara ng Batasan San Mateo Road mamayang 1 p.m. hanggang 7 p.m. ay meron pong mga inihanda ang mga otoridad na mga sasakyan para sa libreng sakay. Samantala, Celine, sa lahat ng ating mga kasangbahay, kayo po ay aming inaaniyahan na subaybayan ang buong puwersa ng UNTV News and Rescue para sa ating special coverage ng ika-3 SONA ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. mamayang alas 2 ng hapon. Tunghayan niyo po ang buong puwersa ng UNTV News and Rescue para sa third SONA special coverage ng ating buong puwersa. Balik sa inyo dyan sa studio, Celine. Maraming salamat, Rosalie Coz mula sa House of Representatives. Handa na ang Senado para sa pagbubukas ng sesyon ngayong umaga bago ang ika-3 State of the Nation Address o SONA ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Live mula sa Senado, makibalita tayo kay Harleen Delgado. Harleen, good morning. Ano ba ang inaasahan natin ngayong umaga sa pagbubukas ng sesyon dyan sa Senado? Kat, kabilang nga sa mga inaasahan natin ngayon ay yung magiging talumpati ni Senate President Francis Cheese Escudero para sa magiging direksyon ng third regular session ng 19th Congress. Kat, mamayang alas 10 ng umaga, inaasahang formal na bubuksan ng third regular session ng 19th Congress sa plenary hall dito sa Senado. Ilang linggo ng puspusan ang paghahanda at pagpapaganda sa Senado gaya ng pagsasaayos sa session hall, paglalatag ng red carpet at mga kordon, pagpintura sa mga hallway at committee rooms, at paglalagay ng artworks mula sa National Museum. Ayon kay Senator Escudero, sa pagbubukas ng sesyon, tututukan ng Senado sa ilalim ng kanyang liderato ang 10 panukalang batas na napagkasundoan sa Legislative Executive Development Advisory Council o LEDAC. Kabilang na riyan ang amyenda sa Electric Power Industry Reform Act o EPIRA, panukalang Department of Water Resources at ilang economic bills gaya ng amyenda sa Foreign Investors Long-Term Act o LEASE Act. Para mapabilis ang pagpasa sa priority bills, isusulong ng Senate Leader ang pagkakaroon ng sesyon tuwing Huwebes. Sa oras na magkakaroon ng Thursday sessions, magiging 93 days na ang natitirang session days para sa mga senador mula sa orihinal na 70 days. Kaya't nangako naman sa Senator Escudero na sa ilalim ng kanyang pamumuno, titiyakin ito ang transparency at accountability sa mga pagdinig ng Senado.
Siniguro rin ito na ang pagsuporta sa mga panukalang batas o mga kasunduan na pinapasok ng Pangulo na mapatutunayang sang-ayon sa interes ng bansa at mga prinsipyo ng saligang batas. Bukod sa talumpati ni Senator Escudero, pagtitipayin din ng Senado ang isang resolusyon na magsasaad na handa na sila para sa isang joint session sa Kamara para saksihan ang ikatlong State of the Nation Address o SONA ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Kath, sa ngayon patuloy yung paghahanda dito sa Senado para nga sa pagbubukas ng sesyon mamayang alas 10 ng umaga at inaasahan natin na lahat ng mga senador ay physically napupunta dito sa Senado, pero aantabayan na natin Kath, kung lahat sila, yung 23 senators ay pupunta din mamaya mismo sa SONA ni Pangulo sa Batasang Pambansa. At yun munang update mula rito sa Senado. Balik sa'yo, Kath. Maraming salamat, Harleen Delgado. Tuloy ang pagsusunog ng effigy ng mga militanteng grupo kasabay ng ikatlong State of the Nation Address ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ngayong araw. Ito ay kahit ipinagbawal ng mga otoridad ang pagsusunog ng effigy. Ang detalye sa ulat ni Asher Cadapan Jr. Ilang araw pa lang bago ang State of the Nation Address ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ay naghahanda na ang mga militanteng grupo para sa isasagawa nilang kilos protesta. Kabilang dito ang paggawa ng mga effigy o imahe ng mga prominenteng tao na layong wasakin o sunugin bilang bahagi ng kanilang aktibidad. Ayon kay Concerned Artists of the Philippines June Aramburo, effigy ni Pangulong Marcos Jr. at Vice President Sara Duterte ang binuo ng mga grupo para sa kasalukuyang SONA. Ang mechanism nito ay nagsasapakan sila. This visualizes the cracks within the Malacanang, no? Dahil nga meron silang faction na nangyayari, no? And yung title nito is Umbagang Pilipinas. Nauna nang nagsabi ang Quezon City Police District o QCPD na aarestuhin at kakasuhan ng mga magsusunog ng FEG. Nilinaw naman ni Quezon City Mayor Joy Belmonte na walang uhuhulihin dahil ito ay wala sa loob ng 100 metrong layo mula sa Batasang Pambansa kung saan isasagawa ang SONA alinsunod sa batas. Gayunman, nanindigan si Bagong Alyansang Makabayan o Bayan Secretary General Renato Reyes na hindi rin sila maaaring pigilan sa pagsusunog ng FEG dahil bahagi ito ng kanilang freedom of speech. Hindi rin anya ito tulad ng pagsusunog lang ng basura at pagkakalat, kundi pagpapahayag ng kanilang damdamin. That's an integral part, no? Mahalagang bahagi ng protesta natin. Hindi po pwedeng isantabi lang. At tingin namin walang legal na batayan yung mga sinasabi ng otoridad na bawal daw magsunog. Kasi we've been doing this mahigit 2 dekada na. Pangunahing hinaing ng mga militanteng grupo sa 2 taong panunungkulan ni Pangulong Marcos Jr. ang napakataas na presyo ng mga bilihin, sahod, kawalan ng trabaho, korupsyon, kawalan ng soberanya ng Pilipinas at human rights violation. Asher Cadapan Jr., UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Magmamarcha ang iba't ibang militanteng grupo sa Commonwealth Avenue kasabay ng ikatlong State of the Nation Address ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ngayong araw. Magsasagawa rin ng programa ang mga relihista sa tinagurian nilang People's SONA. Mula sa Commonwealth Avenue, alamin natin ang sitwasyon sa live report ni Asher Cadapan Jr. Asher, hanggang saan ba magmamarcha ang mga militanteng grupo sa Commonwealth? Yes, Kat, dito sa Matandang Balara, dito sa Bagong Magdiliman Doctors Hospital, ang destinasyon ng mga militanteng grupo na magsasagawa ng kilos protesta kasabay nga ng State of the Nation Address ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Kabilang dyan ang mga grupo ng Bagong Alyansang Makabayan o Bayan, Kilusang Mayo 1 o KMU, pagkakaisa ng mga samahan ng Super at Operator Nationwide o Piston, Gabriela, Defense Southern Tagalog at iba pang grupo sa National Capital Region, maging sa iba pang panig ng Luzon. Alas 6 ng umaga pa lamang ay nagsimula na ang pagmamarcha sa Commonwealth Avenue ng Bayan Timog Katagalugan. Habang alas 9 naman, tutulak sa Commonwealth ang National Wage Coalition. Tuloy-tuloy na ang pagmamarcha na iyan mula sa iba pang mga grupo hanggang alas 2 ng hapon. Magkakaroon rin ng ang ilang grupo ng free program sa mga assembly points
sa magkakaibang lugar malapit sa Commonwealth gaya ng sa Quezon City Memorial Circle, UP Diliman at tanggapan ng Commission on Human Rights o CHR. Habang ang pinakaprograma para sa People's Zona ay isasagawa dito sa Commonwealth Avenue sa area ng Matandang Balara. Inaasahang magbibigay ng talumpati ang ilang mambabatas, partikular na sina Makabayan Representative Franz Castro, Arlene Rosas at Raul Manuel at iba pang leader ng mga militanteng grupo. Isasagawa naman ang effigy burning alas 4 ng hapon kasabay iyan ang pagtatalumpati ni Pangulong Marcos Jr. Sa panayam natin kay Bagong Alyansang Makabayan o Bayan Secretary General Renato Reyes, dismayado ito sa paraming bilang ng mga pulis habang papalayuan niya na tinutulak ang mga relista palayo sa batasang pambansa. Ang pinapakita kasi noon, yung administration ito, talagang malayo siya sa taong bayan, no? O iniiwasan niya yung taong bayan. Tsaka nakasindig siya, hindi naman sa mamamayan, kundi sa kapulisan, sa militar, no? Sa state power. Hindi po acceptable na lilimitahan na naman yung pagmamarcha. Thank you, Asher Kadapan Jr. live mula sa Commonwealth Avenue, Quezon City. Nasa full status na ang Philippine National Police o PNP para tiyakin ang seguridad sa isasagawang ikatlong State of the Nation Address o SONA ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ayon kay PNP Public Information Office Chief Police Colonel Jean Fajardo, handa na ang pambansang pulisya na tugunan ng anumang posibleng mangyaring insidente o sitwasyon na makakagambala sa aktibidad. Sa kasalukuyan ay wala naman umanong namo-monitor ang PNP na anumang seryosong banta sa SONA. Ngunit tiniyak naman ito na ang kanilang maigting na pakikipag-ugnayan sa ibang security forces para sa intelligence monitoring at gathering para maging maayos at mapayapa ang pag-uulat ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa bayan. Nakatakdang puntahan ni PNP Chief Police General Romel Francisco Marbil ang Monitoring Command Center sa Camp Karingal ngayong umaga. Bukod yan, mag-i-inspeksyon din ang general sa deployment ng mga tauhan ng PNP sa Commonwealth at Batasan. Para sa detalye, may live report si Lea Ilagan. Yes, Lea? Sa monitoring center nitong QCPD, mapapanood kung ano yung mga nangyayari sa batasan at sa kahabaan nitong Commonwealth area in real time. Kaya naman agad sila makakaresponde sakaling may mga insidenteng mamomonitor ang mga pulis dito sa center. Itatawag lamang nila ang eksaktong lugar sa mga pulis na nakadeploy naman dyan sa ground. Sabi nga nila, kung makaligtas man sila sa mata ng mga pulis na nagbabantay dyan sa kahabaan ng Commonwealth at Batasan, hindi sila makakaligtas sa recording dito sa monitoring at command center ng Quezon City Police District. Ngayong umaga nga ay nakatakda itong bisitahin ni PNP Chief Police General Romel Francisco Marbil. Ito'y bago pa niya puntahan ang deployment ng mga tauhan ng PNP dyan sa kahabaan ng Commonwealth Avenue at paligid ng Batasan, Pambansa. Ito'y upang malaman kung kailangan pa bang magkaroon ng adjustment sa deployment, kung ito ba ay kailangan pa nilang dagdagan. Nauna nang sinabi ni NCRPO Director, Police Major General Jose Melencio Nartates Jr. na itataas sa full alert status ang pwersa ng buong hanay ng National Capital Region simula pa kahapon. Nasa 23,000 security forces din ang kanilang idineploy para magbantay sa seguridad. 1,000 ay augmentation mula sa Police Regional Office 4A at Police Regional Office 3. Tiniyak naman ni General Nartates na wala silang namomonitor na banta kaugnay sa idaraos sa ikatlong SONA ng Pangulo.
Paalala ng mga opisyal sa mga tauhan nila dyan sa ground, pairalin ang maximum tolerance. Kat? Maraming salamat, Leah Ilagan, live mula sa Camp Karingal, Quezon City. Madaling araw pa lamang ay dumating na dito sa bahagi ng Sandigang Bayan ang ilang supporters ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. upang suportahan ito sa kanyang ikatlong SONA. Ang detalye sa live report ni Ryan Lacanlale. Ryan, good morning. Kumusta ang sitwasyon dyan sa lugar ng mga pro-PBBM? Yes, good morning. Sa ngayon ay makulimlim ang panahon dito pero hindi pa naman nakakaranas ng mga pagsunan at unti-unti na rin na dumarating yung mga pro-BBM supporters. Alas 3:30 pa lamang at madaling araw, nandito na ang ilang taga-suporta ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. upang ipakita ang suporta sa Pangulo sa kanyang isasagawang ikatlong State of the Nation address mamayang hapon. Ayon kay Lina Peralta, founder at presidente ng Bagong Buhay Muli Lingkod ng Pilipino sa pagpunlad. Alas 12 pa lamang ng gabi ay bumiyahe na sila mula La Union. Mayroon din silang mga miyembro na dadalo mula sa Pangasinan, Pampanga, Camanapa area at dito sa Metro Manila. Kanya-kanyang diskarte ng pagpunlad ng pagpunta nito, kaya posibleng ang iba nilang mga kasamahan ay hindi rin na makakasama ngayong araw. Mayroon na ring dumating mula sa grupong Friends of Imelda Romualdez Marcos o FIRM. Mamayang alauna ng tanghali ay magkakaroon ng isang concert dito at kung saan ilang artists ang inaasahang mag-perform. Pagkatapos ay dito na rin sila magpo-monitor ng SONA ng Pangulo. Pagkatapos ng SONA ay tapos na rin ang kanilang programa. Nakahanda raw silang sakali nabubuhos ang malakas na ulan at kanya-kanyang dala rin sila ng payong at panangga sa ulan. Sa ngayon ay maayos pa ang daloy ng trapiko dito sa bahaging ito ng Commonwealth dito sa may Sandigang Bayan. Muna ang latest balita dyan sa Indonesia. Maraming salamat, Ryan Lacanlale, live mula sa Commonwealth Avenue, Quezon City. Nakatakdang isara ang buong kahabaan ng IBP Road sa Quezon City ngayong umaga bilang bahagi ng traffic rerouting plan ng Metropolitan Manila Development Authority o MMDA para sa SONA. Bubuksan naman ang zipper lane sa kahabaan ng Commonwealth Avenue para maging alternatibong ruta ng mga motorista. Mula sa Quezon City, alamin natin ang sitwasyon ng mga kalsada para sa SONA kay JP Nunez live. Yes, JP, good morning. Morning, Kat. Mamayang alas 8 nga ng umaga ay isasara yung bahagi ng para mas mapabilis yung pagdaan ng mga VIP na magtutungo o pupunta sa Batasang Pambansa Complex. Diyan sa zipper lane na yan, sa eastbound ng Commonwealth Avenue, dahil yung mga VIP na magtutungo sa Batasang Pambansa Complex. Meron namang magkabukod na exit para sa mga private vehicle at mga VIP sa zipper lane. Naglabas ang MMDA ng traffic reroute din ng Marista para sa mga sasakyan na northbound o yung mga manggagaling ng Quezon City Memorial Circle patungong Fairview, maaaring dumaan sa North Avenue patungong Mindanao Avenue hanggang ng Sauyo Road at Quirino Highway hanggang makabalik ng Commonwealth Avenue patungong destinasyon. Habang ang mga southbound naman o yung mga manggagaling ng Fairview patungong Quezon Memorial Circle ay papasok sa Sauyo Road o Quirino Highway tungong Mindanao Avenue hanggang makarating sa North Avenue at palabas ng Quezon Memorial Circle. Ang mga light vehicles naman na manggagaling sa C5 Road ay maaaring kumaliwa sa Magiting Street at kakana naman sa Maginhawa Street, kaliwa sa Mayaman Street hanggang sa Kalayaan Avenue patungong destinasyon. Habang ang mga malalaking truck naman mula C5 o Katipunan Avenue ay dapat dumaan sa Luzon Flyover
tsaka kakaliwa sa Congressional Avenue hanggang marating ang destinasyon. Ngayong araw ay walang suspensyon ng number coding scheme, kaya ang mga pribadong sasakyan na may plakang nagtatapos sa 1 at ay bawal bumiyahe sa NCR mula alas 7 hanggang alas 8 ng umaga at mula alas 5 ng hapon hanggang alas 8 ng gabi. Samantalang mamayang alas 9 ng umaga, ilulunsad ng MMDA itong kanilang bagong mobile command center na nakapwesto ngayon malapit sa Sandigan Bayan. Meron itong mga monitor sa loob kung saan makikita ng MMDA ang mga kalsada sa kahabaan ng Commonwealth Avenue at paligid ng Batasang Pambansa Complex mula sa kanilang mga CCTV. At inaasahan nga na mamayang hapon o bago at pagkatapos ng SONA ni Pangulong Marcos Jr. ay bibigat yung daloy ng mga sasakyan sa paligid ng Batasang Pambansa Complex at kahabaan ng Commonwealth Avenue. At ayon nga sa MMDA ay pwedeng i-check ng mga motorista yung kanilang official Facebook page pati na yung Quezon City Government para doon sa mapa ng mga rerouting plan. Yan muna ang ating latest live. Balik sa iyo, Kat. Maraming salamat, JP Nunez, live mula sa Quezon City. Malaki ang naging epekto sa hanap buhay ng mga mangingisda sa Masinloc, Zambales ang ginawang fishing ban at pagbabanta ng China na no trespassing policy sa Bajo de Masinloc o Scarborough Shoal sa West Philippine Sea. At ngayong State of the Nation address ng Pangulo, hiling nila na mapagkalooban sila ng fishing vessel na magagamit sakaling makapangisda silang muli sa lugar. Narito ang report ni Nestor Torres. Wala nang makapangisda ngayon sa Bajo de Masinloc o Scarborough Shoal mula sa grupo ng Masinloc Farmers Association sa probinsya ng Zambales. Ito ay mula nang magdeklara ang China ng fishing ban at no trespassing sa West Philippine Sea. Ayon kay Leonardo Quaresma, presidente ng Masinloc Farmers Association, dahil sa banta ng China, naapektuhan na ang kanilang kita sa pangingisda sa West Philippine Sea. Dati anya ay malaya silang nakapangingisda, ngunit ngayon ay pahirapan na makapasok kahit ang malalaking commercial fishing vessel dahil sa maigpit na pagbabantay ng China Coast Guard. Ay malaki po yung pagkakaiba mula noon hanggang ngayon. Dahil noong mga una ay malaya po na nakakapangisda yung ating mga kasamahan na nag-Scarborough Shoal at maging yung mga commercial fishing vessel ay nakakapangisda malapit sa Bajo de Masinloc. Pero sa kasalukuyan, na mula nung nagdeklara sila ng fishing ban noong Mayo 15 at nitong June 15 ay nagsagawa po sila ng no trespassing policy. Sinabi pa ni Quaresma na kahit ang alkalde ng Masinloc ay pinaiiwasan na rin sila na mangisda muna sa lugar dahil sa panganib na maaaring gawin sa kanila ng China. Kinausap sila ng ating mahal na mayor dito sa aming bayan na hanggat maaari ay umiwas na doon sa kanilang pangingisda doon sa loob ng lagon dahil maaaring manganib yung kanilang buhay. Dahil ang sabi ng China mula nung nagdeklara sila ng no trespassing policy ay huhulihin daw nila yung sino man na maaabutan nila doon sa lugar at ay kukulong nila ito ng 60 araw. So yun yung isa na pangamba ng ating mga mangisda, kaya hindi sila nagpupumilit ngayon na bumalik para mangisda yung ating mga Scarborough fisherman doon sa Bajo de Masinloc. Anya, dati-rati rin ay nakakasama pa ang grupo nila sa pangingisda sakay ng mother boat, kung saan 18 oras silang bumabiyahe papuntang Scarborough Shoal para makahuli ng iba't ibang uri ng malalaking isda. Ngayon, dito na lang sila halos nakapangingisda sa Masinloc. Swerte na kung makahuli sila ng 50 kilos gamit ang bangka at bingwit. Bilang mangingisda po, mahirap po talaga ngayon na hindi makapalaot minsan doon. Dahil po doon po kami umaasa sa sa papunta namin sa Scarborough kasi marami pong po doon, isda po sa Scarborough. Meron na pong boundary po sa ngayon. May 20 miles o 10 miles po ang boundary po na hindi ka na makakapunta sa Scarborough po. Hindi na po kayo makakalapit doon. Yung payo po namin, hindi na namin po napupunta ngayon sa Scarborough, sir. Ngayong araw ng SONA ng Pangulo, hiling ng Masinloc Fishermen Association na itaas ang antas ng kabuhayan ng mga mangingisda sa bansa. Kabilang na ang pagkakaloob sa kanila ng fishing vessel na pwede nilang magamit sa pangingisda sa hinaharap.
So, ang hiling namin sa Pangulo na sana ay may tukoy na ma-allocate na pundo ang ating pamahalaan para naman ito yung maitulong para sa sustainableng pangkabuhayan ng ating mga mangingisda. Dahil yun lang po yung hindi namin naririnig mula sa sona ng ating Pangulo na simulat sa pool ng kanyang pagkaupo. Bagamat nakikita natin ngayon na mas maganda yung kanyang ginagawang pamamaraan ng kanyang pakikipaglaban sa ating soberanya, pero wala pa kaming nakikitang konkretong programa para sa ating pong mga mangisda kung paano may angat yung antas ng kabuhayan po naming mga mangisda. Nestor Torres, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Umaasa ang mga magsasaka sa Nueva Ecija na tinaguri ang Rice Granary of the Philippines na makakarinig ng maayos at magagandang programa para sa kanilang sektor sa isasagawang ikatlong State of the Nation Address o SONA ng Pangulo ngayong araw, July 22. Isa sa mga pangunahing idinadaing nila kaya lumiliit ang kanilang kita ay ang mas mataas na presyo ng mga gamit sa pagsasaka, pangunahin na ang abono at ang pagsasaayos at paggawa ng karagdagang patubig para sa kanilang sakahan. Narito ang report ni Grace Doctolero. Hirapan sa buong Christopher nagagawa pa rin ngumiti sa kabila ng kanyang pinagdadaanan at dinanas sa buhay. Ayon sa kanya, dahil elementary lang ang natapos, naging farm helper ang kanyang trabaho simula noong 12 taon pa lamang ito at hanggang sa nagkapamilya. Dahil sa hirap, naiyak na lamang ito sa tuwing mag-isa at iniisip kung paano makakaahon sa hirap ng buhay. Ganun lang. Yung maisip mo lang kung tatanong ka sa malayo, paano ba yung buhay na ito? Maiaahon ba tayo ng gobyerno? Ganun. Kasi araw-araw ganun. Hindi na nga ako nag-aral. Yung ganun lang, dapat matulungan niya yung mga magsasaka. Yung mga nakikisaka lang ba? Nakikibungka lang ng bukid ng may bukid. Hindi naman kami dapat naayudahan niya, di ba? Hindi yung may-ari lang ng bukid yung nabibigyan. Dagdag pa ni Mang Fajardo, sana'y maisama sila sa bilang ng mga magsasaka na binibigyan ng national government ng tulong at suporta. Kasi yung pataba, may-ari lang ng bukid ang nakikinabang dyan. Diba? Ayuda yun eh. Binhi. Mga nakakatipid yung may-ari ng bukid. Yung mga nagkikibungkal, hindi naman nakikinabang. Ang presidente naman ng Irrigators Association ng National Irrigation Administration, Upper Pampanga River Integrated Irrigation Systems Division 2 na si Danilo Pagtalunan, hiling din nila na mapaayos ang mga patubig at mapabilis ang rehabilitasyon ng kanilang irrigation canal papunta sa kanilang mga sakahan. Kabilang din sa kanyang idinadaing ay ang mapababa ang presyo ng inputs sa pagsasaka. Una-una po yung pangako po niyang murang mga bilihin, lalo-lalo na po sa bigas na sinasabing 20 ang isang kilo. Hindi po nangyayari yung 20, lalong tumaas. Yun po ang naging buwan. At sa amin pong mga ginagamit po sa pagsasaka, ang kailangan po sana namin murang produkto na mabili. Mga pataba po. Kabilang lamang sina Mang Christopher at Danilo sa libo-libong mga magsasaka na umaasa at mag-aabang sa ikatlong State of the Nation Address o SONA ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ngayong Lunes, July 22. Nais nilang marinig sa talumpati ng Pangulo ang mas murang abono at iba pang farm input sa mga magsasaka. Habang sa long-term solution ay umaasa silang itataas ang produksyon ng mga kalakal at produktong pang-agrikultura. Umaasa rin sila na sana'y mahigitan pa ng Pangulong Marcos Jr. ang kanyang ama na si dating Pangulong Ferdinand Marcos Sr. na malapit ang puso sa mga magsasaka at magiging exporter ang bansa ng agricultural products pagdating ng araw. Grace Doctolero, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. At sa ating iiwang salita ng Diyos na ating sandigan, mula sa Book of Proverbs chapter 3 verse 1,6 na nagsasabi, My son, forget not my law,
but let thine heart keep my commandments. In all thy ways acknowledge him, and he shall direct thy path. Anak ko, huwag mong kalimutan ang aking kautusan, kundi ingatan ng iyong puso ang aking mga utos. Kilalanin mo siya sa lahat ng iyong mga lakad, at kanyang ituturo ang iyong mga landas. Good morning, Kuya! Happy viewing po sa lahat ng mga kasangbahay natin ngayong Monday morning. At para sa mga nakantabay, narito po ang ating advisories for today. Alright, oil price update muna sa mga kasambahay nating motorista dahil magpapatupad po ng dagdag bawas sa presyo ng mga produktong petrolyo mga kumpanya ng langis ngayong linggo. Sa pagtaya ng oil industry players, 20 to 40 centavos ang madaragdag sa presyo ng kada litro ng gasolina. Pero good news naman sa mga gumagamit ng diesel dahil magro-rollback po ito ng 30 hanggang 50 sentimos. Samantala, 50 to 70 centimos naman ang inaasahang mababawas sa presyo ng kada litro ng kerosene. Nako, ang gasolina lang ang talo ngayon. 20 to 40 centavos ang increase. Pero sa diesel naman at kerosene naman, rollback naman. After ilang weeks din kasi 'di ba na nag-i-increase. Lahat. Parang 'di ba past 4 weeks parang lahat increase, walang nag-rollback. Ngayon parang 2 linggo na straight ang diesel and kerosene. Last week yung gasolina, pero ngayon naglalaban na naman tong gasolina. Kaya sa mga mga gasolina yan, magpaano na kayo mag-full tank na ngayong araw. Pero sa mga diesel gumagamit dyan, ngayon, bukas na around, yung iba kasi 12 midnight, nag-a-adjust na sila ng mga prices nila. Yung iba alas 6. Kaya depende kung ano yung mga gasolinahan na malapit sa inyo. I-check nyo siguro may mga social media pages din sila. Nag-a-announce din sila kung anong oras sila mag-a-adjust. Kasi yung iba kasi late, mga 6. Baka maabutan kayo, malapit kayo alas 12 ng madaling araw magbago. Magpa-full tank na po kayo. True yan. Pero sabi naman sa balita rin, mga pagpasok daw nitong July, medyo magbababa naman daw. Kasi okay naman daw yung supply from, yung supply sa Middle East, sa China, tsaka sa US, okay naman daw pagpasok nitong July. So asahan natin yan. Alright. Yun, natin na naman ang abiso natin mula naman sa pamahalaang lungsod ng Makati. Muli pong binuksan hanggang sa July 31, 2024 ang Proud Makatizen Portal para sa mga senior Makatizen na hindi pa nakakatanggap ng kanilang 2024 Mid-Year Cash Incentive. Para mag-update, pumunta naman po kayo sa proudmakatizen.com at i-click ang Blue Card Seniors Update. I-type ang Blue Card number at apelyido ng senior, pagkatapos ay pindutin ang search button. Punan ang mga hinihinging impormasyon sa online form gaya ng middle name, GCash number, birthday at kumpletong address ng Blue Card holder. Pagkatapos ay pindutin ang submit button. Siguraduhin lamang na tama ang mga impormasyon sa GCash account at Blue Card ng Senior Makatizens. Para sa mga katanungan, maaaring tumawag sa 8870-1634 o 8870-1714 o magpadala po kayo ng mensahe sa My Makati Verified Official Facebook page. Kasi nagkakaroon na nga sila nitong incentives sa binibigay nila mid-year kasi meron sila tuwing June and December. Pero ngayon, July, ihahabol nga daw yung mga hindi nakakuha kasi yung iba hindi nakapag-update ng mga GCash number nila. So maganda na katulad ito, nag-update sila, lubos-lubosin natin kasi kahit medyo late na July na diba? Pero sayang naman yung ating cash incentive. Take advantage natin. Ito naman, may good news din para sa mga kababayan nating Valenzuelano. Magkakaroon po ng free training seminar para sa micro, small and medium enterprises. Gaganapin ito sa pamantasan ng lungsod ng Valenzuela Main Campus sa July 24, 2024. Mula po yan alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Kabilang sa mga ituturo sa seminar ay ang tungkol sa growth mindset, e-commerce, logistics, digital finance services, at privacy and cyber security.
Sa mga interesadong lumahok sa free training seminar, e-check lang ang official social media accounts ng Valenzuela City para makapag-register. Limited lang po ang slots dito kaya samantalahin na po ninyo ang pagkakataon. Wow. Ganda nito para sa mga small and medium enterprises, lalo yung mga business-minded dyan. Tsaka free trainings, di ba? Malalaman mo na agad yung all about e-commerce, tsaka logistics, which is importante pagdating sa business. Kaya take advantage natin. Nakakatuwa kasi tungkol dyan yung research paper namin. Yung talaga? thesis namin May kinalaman, sa Strategic Management Accounting tapos MSME. So, maganda nakakatuwa na may mga ganito nang ginagawa para sa mga MSME natin. Yes, advisory naman po mula sa Navotas City LGU. Mamamahagi po ang pamahalaang lungsod ng monthly cash subsidy para sa second batch ng rehistradong solo parents ngayong quarter. Gaganapin po ito ngayong araw, July 22, mula alas 9 ng umaga hanggang alas 3 ng hapon sa Navotas City Sports Complex. Ang monthly cash subsidy ay ibinibigay sa mga kwalipikadong solo parent na mayroong valid solo parent ID mula sa City Social Welfare and Development Office. Kumikita ng minimum o below minimum wage. Hindi nakakatanggap ng iba pang cash assistance o subsidy mula sa pamahalaang nasyonal tulad ng 4Ps. Para po makita ang listahan ng benepisyaryo, i-check ang link na tinyurl.com/soloparentb2q2. Sa mga kukuha po ng cash subsidy, huwag pong kalimutang dalhin ang original at photocopy ng Solo Parent ID na mayroong 3 pirma at ang Navo Registro QR Code ng Solo Parent. Diba? Buti na lang meron ng mga ganito na solo parent subsidy. Kasi dati wala diba? Parang kusa mo na sarili mo itataguyod talaga yung anak mo. Pero magandang advocacy ito ng gobyerno na hindi maiwasan. Meron talaga mag-isa na lang, halimbawa na byuda o kaya mga naghiwalay, kanya. So malaking tulong sa mga anak. Tsaka marami kasi mga solo parent, hindi nila alam na may mga ganito rin sila. Kasi tagal din yung solo parent ng nanay ko, wala rin siya nakuha sa mga ganito Kaya maganda rin na nabibigay natin ng advisory yung mga kasambahay natin para aware sila sa mga pwede naman nilang makuha bilang solo parent. Atensyon naman sa mga kabataang Q-citizens na gusto maging scholar ng lungsod. Pwede pong mag-apply sa Quezon City Scholarship Program ang mga senior high school students, tertiary o college students at vocational courses students. Kailangan lamang po ninyong ihanda ang inyong ay Q-Citizen ID, proof of school enrollment, registration o acceptance, at e-copy ng grades o transcript of records ng inyong previous year o semester. Kung meron naman kayong problema sa inyong QC ID, pwede kayong tumawag sa 0969-047-1677, 0942-649-3070, at local 02-89-8842-42 local 8210. Para sa updates kaugnay ng QC Scholarship Program, palaging i-check ang QC Gov at QCYDO official Facebook page o tumawag sa QC Youth Development Office sa numerong 8988-4242 local 8738 o 8707. Ayan, take note yung mga numbers sa mga aspiring scholars talaga. May mga kilala talaga ako na talagang nakaplano talaga nila yun. Kumbaga, isa sa mga goal talaga nila, gusto nila maging scholar. Kaya nakikita mo talaga yung pagpupursige nila umpisa pa lang. Kasi ako hindi ko hindi ko pinangarap yun. Alam ko hanggang dito na lang ako. Pero sila talaga, nakikita mo yung dedication nila sa alam mo yung talaga nila, nakikita mo iba yung drive sa pag-aaral. Iba yung drive nila Pwede ka rin doon. Okay na ako. Sipag mo kaya. Hindi naman sipag lang ang kailangan kasi kung sipag lang ang basihan, okay. Pero kailangan syempre meron ka ma-attain na di ba, na mga scores yata sa mga May maintaining grades. may maintaining grades. Okay na ako, sipag lang. Sipag lang. Kaya naman daw ni Joshua pa. Kaya niya pa sustentuhan ng kanyang pag-aaral. Buti na masipag ako. Abiso po muna sa ating pong mga kasambahay mula sa Pasig City Government. Pansamantala pong isasara ang water park facilities sa Maybunga Rainforest Park simula ngayong araw hanggang Biyernes, July 22 to 26, 2024. Ito ay para bigyang daan ang general cleaning at preventive maintenance operations ng pasilidad. Pero mananatili naman pong bukas ang iba pang pasilidad ng Maybunga Rainforest Park para sa publiko. Bubuksang muli ang water park facility sa darating na Sabado, July 27, 2024. Kaya sa mga nagbabalak ngayon ng mga taga-Pasig na bumisita dyan, pwede pa
pa naman bumisita. May mga ilang nga lang na mga activities na hindi ninyo pwedeng magawa. Syempre, dapat lagi rin naman talaga natin binibigyan daan yung renovation para mas madami pa yung mapakinabangan doon sa ating mga rainforest. Actually nga, sinasabi nga sa isang report na nasa 9 hectares daw talaga ito before. Tapos parang noong 2019, lumiit yung sakop nila, nasa 6.5 hectares na lang yung meron. Kaya parang gumawa rin ng ordinansa si Pasig Mayor Vico Soto na dapat hindi na yung mabawasan pa. So, dapat hanggang doon na yun na yung pinakasagat. Hindi na pwedeng bawasan ng kahit na sino, sino man yung mga susunod pa na mamamahala dito. Dapat mapanatili nila na yung lawak ng rainforest maingat. May buo. Hindi pa ako nakapunta dun sa Hindi. Ang napupunta ko lang dito sa atin sa QC, Eco Park, tsaka yung QC Circle. Hindi ko pa alam kung ano yung tsura ba ng... At saka sa Lamesa. Di ba parang... Ano ba? Eco Park din ba yun? Lamesa Eco. Parang konti pala yung napupuntahan ko ng mga ganito, ng mga parks. Kasi hindi ko alam kung ano magagawin sa mga parks. Kasi. Pero ang konti na lang kasi, ang maganda doon, di ba maraming puno sa area. Kulang na yung ganito, lalo na dito sa Manila. Puro man-made na. So yung mga natural na mga resources natin, nauubos na, puro building na, di ba? Kaya medyo nakakalungkot. Kaya sobrang init dito talaga no sa Maynila. Actually, yun ngayon namimiss ko, lalo na dito sa QC, kasi sobrang dami talagang ano dyan, puno. Pagpasok mo ng Quezon City Circle, talagang tapos yung babagtasin mo yung Commonwealth, yung buong gitna niyan, puro mga puno yan, di ba? Ngayon, naabutan ko pa ngayon kasi nagkakaroon na rin tayo ng build projects, di ba? Kailangan magpatayo ng train para mas umayos yung transportation natin. Kailangan silang putulin. Pero yung iba yata ginawa ng paraan na parang nilipat yung mga puno, pero hindi kasi lahat kaya yung ganun. Iba yung shade na nagagawa ng mga puno. Kapag kunyari may mga kalye na may mga puno, parang mas malamig nga bumiyahe kahit na sabihin mo na natirik yung araw. Pero may lilim yung mga puno. Ramdam mo yung difference ng siguro heat index iba. Meron yung research na sinusukat nila yung temperature ng wala kang shade na puno versus sa ilalim ng puno na may shade. Sobrang laki ng kabawasan ng heat index. Kaya mainit. Sobrang init. Tsaka mas masarap huminga pag maraming mga puno-puno, di ba? Pero mga kasambahay, lipad muna tayo dito sa Brazil. Madaling araw pa lang ay pumipila na sa isang health center sa Santa Catarina, Brazil, ang mga residente malapit sa lugar para makakuha ng libreng serbisyong medikal. Dahil maaga silang umaalis ng tahanan, ang ilan ay hindi na nakakapag-almusal. At dahil MCGI Cares, ang mga kapatid sa MCGI sa Brazil ay naghanda ng pantawid gutom para sa mga nag-aabang na makapasok sa Centro de Saúde Capival Health Center. Nesse mundo tão carente de pessoas boas que Deus envia para nós, é um trabalho que não tem explicação. É só Deus agindo na vida de cada um mesmo. Quanta gente passando fome, aí, dormindo em rua, não tem condição de tomar um cafezinho que nem esse aqui que eles me ofereceram. Então vamos estender a mão para que o mundo seja um pouco melhor. Bago pa man sumikat ang araw, tinatahak na ng ilang residente dito sa Ingleses, sa estado ng Santa Catarina, Brazil, ang daan patungo sa isa sa mga health center ng komunidad. Maayos na kalusugan para sa mamamayan ang nais ng health center, ngunit ang libreng serbisyo nito ay limitado lamang para sa iilan. A gente precisa se levantar às vezes 3 horas da madrugada, 4 horas da madrugada, para poder sair de casa. Para quanto mais cedo a gente sair, mais perto da fila, mais os primeiros lugares a gente consegue. Então a gente tem a possibilidade de poder conseguir uma consulta, uma ficha mais rápido para ser atendido. Habang palamig ang umaga, pahaba rin ang pila ng mga taong naghihintay sa pagbukas ng health center. Porque não tem ônibus de madrugada também, às vezes você precisa vir caminhando e às vezes você se esquece de se alimentar. Então desta forma, na correria do dia a dia, a gente acaba saindo muito cedo de casa e tem que se arrumar, tem que caminhar um pouco até o centro de saúde. E às vezes a gente acaba esquecendo de se alimentar, porque a gente tem um dia inteiro ainda pela frente, um dia de trabalho.
Gia. Kasalukuyan po kaming nag-prepare para sa Cafe Damania Gratis dito sa Rio Bermelio. At pagkatapos po namin ma-prepare, ay pupunta kami doon sa Posto G sa UG para ipamigay sa ating mga kapwa dito sa dako ng Brazil. Salamat sa Diyos. O motivo de eu estar aqui nessa fila é porque eu preciso de tratamento para dentista, estou com a minha esposa, com as minhas filhas, precisa de outros serviços sociais e muitas das vezes a gente tem que vir muito cedo para cá para poder conseguir uma ficha para poder ser atendido. Os serviços que vocês fazem também são serviços muito bons, serviço de caridade para ajudar aquelas pessoas que estão aqui. Devido ao frio, vocês trazem café, trazem pão, mas muitas das vezes melhor do que o café e o pão. E é um serviço muito bom social que aqui no Brasil é difícil. Agradecido pelo serviço de vocês e que Deus continue abençoando vocês e dando entendimento a vocês da palavra do Senhor Jesus Cristo. Amém. Eu acho que é muito interessante, muito importante. Ainda mais nesse momento que tem muita gente que está passando necessidade, né? Mas eu acho que é um ótimo trabalho que vocês estão fazendo, né? Ajudando as pessoas que necessitam e trazendo uma palavra também para aqueles... Às vezes a pessoa não tem só fome de alimento, tem fome da verdade, da palavra de Deus, né? Em outros lugares também, eu acho que seria bem legal de vocês irem. Mas eu achei muito bacana, porque o pessoal chega aqui 4h30 da manhã, né? E às vezes vem com criança, vem pessoas de idade. Aí é uma forma de acolhimento, né? Um carinho, assim, receber. Achei a princípio que seria uma banquinha de venda. E quando a gente viu que era grátis, eu achei bem bacana. E gostei bastante da qualidade também e do tratamento que vocês tiveram com a gente. Sem distinguir pessoas, tratando todo mundo bem. E eu achei muito interessante a iniciativa, até pra gente que está na fila também se tocar e ajudar. Porque muita gente aqui talvez não precisasse de ter esse café da manhã porque tem condições de ter em casa. Mas foi uma ação bonita para também incentivar quem não tenha o hábito de estar se doando para as pessoas. Então... Faz 9 anos que eu moro aqui, nunca vi acontecer isso que aconteceu agora de manhã. Então, olha, é uma caridade que vocês realmente estão fazendo, agradeço mesmo. Todas as igrejas tinham que fazer isso, porque realmente eu não vejo isso acontecer, nunca vi acontecer isso. Estou bem impressionada com vocês, agradeço a Deus em primeiro lugar e vocês também por fazer essa obra aí que, olha, vai mudar muita gente. Obrigada, Deus. Nesse mundo tão carente de pessoas boas que Deus envia para nós, é um trabalho que não tem explicação. É só Deus agindo na vida de cada um mesmo. Quanta gente passando fome, aí, passando dormindo em rua, não tem condição de tomar um cafezinho que nem esse aqui que eles me ofereceram. Então vamos estender a mão para que o mundo seja um pouco melhor. Habang ang araw ay patuloy na nagbibigay pugay sa malamig na umaga. Isang simbolo ng pag-asa at pagkalinga ang lumiliwanag sa puso ng nakakatanggap ng isang simpleng almusal. Ito'y paalala na ang mabuting gawa, gaano kaliit man, ay naglilimbag ng malalim na kahulugan at puwang sa ating mga puso. Amici guida, amici brilla, a Dios tenga gloria. Pero di sila nakadikit sa continent.
Ayun, salamat sa Diyos at nagkaroon ulit tayo ng pagkakataon na makatulong dito sa mga kapwa-tao natin. Doon gumagawa rin naman talaga tayo ng medical mission, 'di ba? Doon sa iba't ibang mga lugar na pwede nating mapuntahan. Nakakatawa dito kasi parang kapartner din talaga tayo nung kanilang nung kanilang lugar para magsaludar, para tumulong dito sa ating mga kababayan na nangangailangan. O hindi pala natin kababayan, mga kapwa-tao na nangangailangan dito sa Brazil. Yung makapagbigay ka sa kanila ng almusal, 'di ba? Kasi dahil sa haba ng pila, yung iba dyan, iisipin na pumunta na lang agad kesa sayang pa silang oras na magpe-prepare sila ng pagkain. Nakakatuwa kasi pagdating doon, gutom man silang dumating, busog naman sila pagkatapos dahil andun yung MCGI willing na tumulong sa kanila sa oras ng ng pangangailangan at syempre yung nakakaramdam sila ng gutom tsaka ng uhaw. Nakakatuwa isipin dati kasi yung mga ganitong mga programa, mga free store, feeding program, sa Pilipinas usually natin nakikita noon no? Pero ngayon nakikita mo yung mga kumbaga namumuno doon puro mga ibang nationalities na sila na doon sa community nila yung kumbaga nagsi-spearhead ng mga ganung program na kumbaga parang may tulay na parang nakakaugnay sa atin doon na kahit naman hindi naman natin sila personal talaga na nakausap, nakasama pero same tayo ng nararamdaman, same tayo ng goal, 'di ba? Na parang kahit iba yung lahi nila pero may connection kahit na hindi tayo nagkakaintindihan through words pero through our actions, 'di ba? Para nakikita yung connection ko ano yung mga ginagawa talaga ng miyembro ng MCGI. Ngayon mga kasabay, kilala nyo ba kung sino naman ang unang taong nakakumpleto ng isang solo flight around the world? Taong 1933 ay naitala ang kauna-unahang solo flight around the world sa kasaysayan. At ito ay nagawa ng American aviator na si Wiley Post. Balikan natin ang makasaysayang pangyayaring ito sa ating Today in History. July 22, 1933. Sa araw na ito ay naging kauna-unahang tao sa kasaysayan ng American aviator na si Wiley Post na nagkakumpleto ng isang solo flight around the world. Si Wiley Post ay isinilang sa isang lugar sa estado ng Texas sa Estados Unidos noong November 22, 1898. Noong 1926, habang nagtatrabaho sa isang oil field, ay naaksidente si Post na ikinabulag ng kanyang kaliwang mata. Ang perang natanggap niya mula sa aksidente ay ipinambili niya ng kanyang kauna-unahang eroplano. Naitala niya ang kanyang unang around-the-world flight noong 1931 kasama ang navigator na si Harold Gatty. Kasunod nito ay tinangka niyang malibot ang buong mundo ng mag-isa gamit ang isang Lockheed 5C Vega na pinangalan ng Winnie Mae. July 15, 1933, nang lisanin ni Wiley Post ang amazing solo flight around the world. Muna, ayaw pa nilang maniwala, bilog talaga yung mundo. Kailangan pa bang libutin ng aeroplano bago ka maniwala? Kasi di ba, iba, talaga kayo nila maniwala, bilog. Ngayon, meron pero kasi yung unang parang isa sa mga old scientific na mga calculations about sa roundness ng Earth, around 300 BC, ganun. Isang yung mathematician si Eratosthenes. Greek, siya, mathematician. Kinumpit niya, ano bang circumference ng mundo? Gamit lang shadow. Shadow lang. Parang tinignan niya yung shadow sa balon. Tapos after ilang minutes, mineasure niya ulit.
Tapos nalaman niya na yung circumference naman doon, na hindi ko alam paano niya ginawa. Pero nakuha niya. Pero mas amazing, nasa Biblia na yun. Mas matagal pa bago pa niya ma-compute. Sinabi na kagad sa Biblia na bilog talaga yung mundo, no? Na wala pang mga satellite, wala pang mga kung ano-anong mga telescope, alam na kagad naging na ng Diyos na bilog yung ginawa niyang mundo. Na, doon tayo maniwala, nakakagulat pa rin diba? yung may naniniwala na flat ang Earth. May ano pa sila, may group pa sila sa Facebook. May group? Ilan Kasi ang dami. Actually, kasi ini-invite ako doon, yung parang invite this person sa group, ganun, ini-invite ako. Sa pagtingin ko, flat earthers. As in, flat earthers yung tawag sa kanila. Naniniwala talaga sila na flat yung mundo. Sabi ko, kakalungkot naman, anong petsa na, anong panahon na, naniniwala pa rin sila na ganun. Kasi daw merong tinatawag na sa bawat sulok ng mundo, kaya ang baka-akala nila. Sinulok na rin. Sulok ng mundo. Kasi naman Kasi mali. Baka wala silang globe, puro map lang nila, ganun. Kaya akala may sulok. Baka kaya nga. Isa rin sa mga nila, pinaniniwalaan nila na daw yan, parang kumbaga, nagsisinungaling daw yung gobyerno sa atin na hindi daw talaga alam. Sabi nga nung iba, try nyo kayo magpiloto, yung isa sa inyo, kahit isa lang sa inyo, magpiloto kayo. Or meron nga isang sa social media na sumikat na, naglagay siya ng camera dun sa, para siyang balloon na umaabot hanggang outer space. Tapos parang naka-live stream siya. Tapos sabi ng mga nagko-comment dun, sana may makapanood dito mga flat earthers, no? Or kahit isa man lang sa inyo itry to, na malaman nyo na bilog talaga yung mundo. True. Ang dami kasi talagang parang sinasabi lang conspiracy lang daw na kunwari yung mundo daw bilog. Di ko rin alam kung ano yung pinagkukunan nila ng mga beliefs na parang wala silang tiwala sa sinasabi ng mga magpiloto. Kasi sinasabi naman nila nung iba, bakit? Yung mga eroplano natin, kaysa umandar kayo, tumigil na lang kayo sa ere, tapos hayaan yung umikot daw yung mundo kung bilog daw talaga yung mundo. Sinasabi, ba't daw umaandar pa daw yung eroplano? Saan, tumigil ka lang, tapos hayaan mo umikot yung mundo, tapos pupunta ka na sa kabila. Hindi, imposible yun. Kasi nga, kapag tumigil ka, babagsak ka. Kasi sumasabay ka dun sa ikot ng mundo nga. Umiikot nga yung mundo eh. Kaya kung ano yung mga naiisip nilang mga theory na walang scientific basis. Pero meron silang ginawa na sila mismo parang gusto nila, sige, papatunayan namin scientific method, papatunayan namin flat daw your Earth. Ginawa nila yung parang ginawa ni Eratosthenes, pero mas precise yung mga measurement. Gamit din shadows and light. Gumawa sila ng mga cardboard boxes na may butas. Nag-shine sila ng ilaw. Kailangan daw, after ilang distance, kailangan diretso pa rin yun. Kasi kung walang curve yun, dapat tuloy-tuloy lang sa butas yung ilaw. Kaso nawala yung ilaw. Ibig sabihin, may curve talaga yung mundo. Dahil nagsayang lang sila ng pera. Kahit nga lang yung mga barko, pag nakita mong papalayo na, di ba, parang nawawala rin sa hindi mo nakikita. Ay, hindi nalalaglag daw. Ang dami mga pictures, may satellite tayo, di ba? Tama. Naniniwala. Ang mahalaga dyan, bilog ang mundo. At dahil bilog ang mundo, syempre hindi lang dito nagaganap yung ating mga medical missions. Dahil maliban sa ating MCGI Clinic tuwing Biyernes, meron na rin po ngayong isinasagawang medical missions ang Members Church of God International sa Barangay Doña Orani, Bataan. Kaya po sa mga kababayan nating nangangailangan ng atensyong medikal na malapit lang po sa lugar, pwede po kayong magtungo sa MCGI Doña Bataan Chapter every Monday. At ngayon ay kamustahin po natin si Brother Melvin Arbo. Good morning po, Brother Melvin. Yes, good morning po sa inyo, Cicilline, at sa lahat po ng ating mga kasangbahay all over the world. Cicilline, sa mga oras po na ito, tuloy-tuloy pa rin po ang ating pong isinasagawa na paglilingkod sa ating mga kababayan dito po sa dako po ng Doña Orani, Bataan, kung saan kakabukas lang po ng ating MCGI Clinic. At ito nga po yung ating mga pasyente in waiting. Ayan. Sila po, karamihan po sa kanila ay nasa optical. At ito naman po mga pasyente po natin dito ay nag-aantay naman po sila para po sa kanilang medical consultation. Pati na po yung mga adult, andito rin po sila sa umaga pong ito. At update lang po tayo, Cicilline, ngayon po as of this moment, ay nakakapaglingkod na po tayo sa kabuang bilang po sa optical na 53 at ang dental po natin ay 44. Ang pedya po natin, nagpapakonsulta ay 11. At ang medical adult po natin ay 37. At ang mga na-dispense na po nating medicine o gamot ay nasa bilang na pong 22. At yan po ay madadagdagan pa kasi ang ating pong cut-off ay hanggang alas 9 ng umaga pa. Kaya tuloy-tuloy pa rin po ang ating pagtanggap ng ating mga
kababayan po dito sa ating isinasagawang MCGI Clinic sa Doña Orani, Bataan. Hanggang alas 9 po yan. At tinatabagan po natin yung mga malalapit po dito. Pwede pa po kayong magsadya po rito sa ating coordinating center, bagong coordinating center sa Doña Orani, Bataan para makapag-avail po tayo ng ipinaglilingkod po ng MCGI na paglilingkod medikal sa ating mga kapwa-tao. Libre po lahat. Wala kayong anumang babayaran. Libre ang gamot, libre ang konsulta sa mga doktor, libre po ang salamin sa mata na pambasa, libre po ang bunot ng ngipin, libre po yung linis din ng ngipin, ano? At meron pa tayong libreng gupit. Meron din tayong legal consultation na libre para po sa ating mga kababayan. Meron din tayong nakaantabay po dyan na mga physical therapist para po sa mga gusto po maka-avail ng serbisyo po nila. Libre din po yun. At higit sa lahat, pati po yung ating pagkain na pinaglilingkod, lahat po yan ay libre. Para po yan sa lahat. Wala pong pinipiling anumang relihiyon, anumang kulay ng balat, anumang religious political affiliation. Pwede po kayo magsadya dito po sa ating MCGI Clinic na nasa Doña Orani, Bataan. Ito po ay magaganap, si Celine, every Monday na po thereafter. Lahat po ng Monday, meron po tayong gagawin. Kung dyan po sa Marikina, every Friday, saka yung dyan po sa Apalit ay every Friday din. Dito po sa Doña Orani, Bataan ay every Monday naman po natin isasagawa ang ating pong MCGI Clinic upang maglingkod sa pangangailangang medikal ng ating mga kababayan sa dako pong ito ng Bataan. Yun lamang po. Celine, balik po sa inyo. Salamat po sa Diyos, Brother Melvin Arbo, live po mula sa Barangay Doña Orani, Bataan. Yon. At ngayon naman, maiba naman tayo ng usapan. Kapag tinatanong natin yung mga kababayan naman nating nagtatrabaho sa ibang bansa kung bakit doon nila napiling maghanap buhay, ang karaniwang sagot nila ay para umasenso kasi malaki raw ang kita roon. Pero hindi sa lahat ng pagkakataon. Ganyan ang nagiging kapalaran ng mga overseas Filipino workers. Gaya na lang ng bida dito sa ating Kristiyano drama. Ate, baka naman konting panahon pa. Linet naman, nung nakaraan ka pa nakikiusap, ilang buwan na. Hindi na ako makakapagpasensya. Luging-lugi na ako sa'yo, paulit-ulit ka na lang. Hello, te. Magandang araw. Onet, kamusta ka na? Pasok ka muna. Sige, salamat Ano nangyari sa'yo? Ito nga, ate. Napakasakali ako na baka naman pwedeng makatuloy muna sa'yo ng ilang araw. Wala na kasi talaga akong matutuluyin eh. Ganun ba? Sige, dito ka muna. Kaso pagpasensyahan mo na, maliit lang ang bahay ko. Naku ba, te? Okay lang yun. Matutulugan lang, sapat na sa akin. Maraming salamat, te, Walang anuman. Onet, sakto dating mo. Tatapos ko na mag-prepare ng pagkain. Pasensya ka na sa nakayanan ko, ha? Wow naman, te. Salamat talaga, te, Kapag nakaluwag ako, babawi ako sa'yo. Ano ka ba? Huwag mo na isipin yun. Tara, kain tayo. Sige, te. Tara, kain tayo. Siya nga pala, kamusta apply mo? Wala pa nga, te. Magta-try ulit ako bukas. Ang hirap kasi maghanap ng trabaho.
Huwag ka mag-alala, Net. May awa ang Diyos. Makakahanap ka rin ng trabaho. Pangsamantala, dito ka muna. Salamat talaga, Tia. Buti na lang nandiyan ka. Wala yun. Masaya akong makatulong sa'yo. Sino pa bang magtutulungan dito? Hindi tayo din. Alam mo ba, Te? Sobrang naging magulo yung buhay ko. Well, kasalanan ko naman kasi talaga eh. Sobrang naging maluho ako simula nung nakapag-abroad ako. Akala ko pag nasa abroad na, yayaman na ako. Kaya ayun, bili dito, bili doon. Kung anong meron mga katrabaho ko, gusto ko meron din ako. Kaso ayun, Te, hindi sapat yung sahod ko. Kaya pumasok ako sa business na malaki ang kitaan. Easy money ba kung tawagin nila? Ay, siguro parusan talaga sa akin ito kasi inuna ko yung mga luho ko kaysa sa pamilya ko na umaasa din sa akin. Pasensya ka na talaga, Te, ah. Drama pa ako dito. Alam mo, Net, naintindihan kita. Kasi naranasan ko din yan. Pero may nabasa ako sa Biblia. Kung mayroon man tayong kapighatian at problema sa sanlibutang ito na pinagdaraanan, dapat lakasan natin ang ating loob. Dahil malalagpasan natin yan sa awat tulong ng Diyos. Salamat talaga, Tia. Salamat sa mga payo mo. Medyo gumaan yung pakiramdam ko nang makausap kita. Salamat sa Diyos kung gano'n. Siya, kain na ulit tayo. Tara. Hello anak, kumusta ka na dyan? Anak, baka may papadala ka sa amin. May sakit ngayon ng tatay mo eh. Papacheck up sana namin siya. Saka pambili na din ng gamot niya. Last option ko na to. Kailangan ko nang magpadala ng pera sa Pinas. Napabayaan ko na sila tatay at nanay. Hello anak! Hello, Nay! Kamusta po kayo? Kamusta po si tatay? Ang tagal mo nang hindi tumatawag, nag-aalala na kami sa'yo. Okay naman ako eh, itong tatay mo ito, nagpapahinga pa. Pasensya na po kayo, Nay, ah. Marami lang po talaga nangyari nitong nakaraang buwan. Nga pala, Nay, magpapadala po ako sa inyo, makikiantay na lang po, ah. May problema ka ba, anak? Pwede ka naman magsabi sa amin, baka makatulong kami sa'yo. Tay, Nay, pasensya na po kayo, ah. Nawalan po kasi ako ng trabaho 2 months ago na. Tapos, hindi na rin po ako nakakabayad ng mga utang ko sa mga binili kong gamit. Sorry din po kasi pabayaan ko na rin kayo. Alam mo anak, hindi naman masama na gumastos ka para sa sarili mo eh. O bumili ng mga bagay na gusto mo. Sana sa susunod, pag-isipan mo muna kung kaya mo bang bayaran ng lahat ng iyon. Pero mas maganda sana kung matuto kang makontento at maging masaya kung saan mang bagay na meron ka. Kasi sabi nga ng Diyos, anak, sa anumang paraan, hindi ka niya pagkukulangin. At sa anumang paraan, hindi niya tayo pababayaan. Opo, Tay. Tama naman po lahat ng sinabi niyo eh. Patawad din po sa mga nagawa ko, ah. Na-realize ko naman po lahat ng aking pagkakamali. Anak, huwag ka na muna mag-alala sa amin. Pwede naman kami gumawa ng paraan eh, para makatulong din kami sa'yo. Salamat po, Tay, Nay, ah. Salamat po sa mga payo niyo. Sa mga paalala niyo po sa akin. Net, halika. Nandito yung mga kasamahan ko sa MCDI. Ay, sige po, Nay. Tay, may bisita lang po kami. Babay po. Hello po. Magandang araw po. Pasok po kayo. Magandang araw po!
Magandang araw po. Magandang araw po. Kami po yung mga taga MCGI. Nabanggit po ng inyong kaibigan na si Sis Tina na itungkol sa kalagayan nyo. Kaya minarapat po namin na sadyain kayo dito. Salamat po pala sa Diyos sa pagtanggap. Siya nga po pala meron kami kaunting dinala. Makakatulong po sa inyo to. Ay, salamat po. Malaking tulong po ito sa akin. Hindi ko po ina-expect na mabibigyan niyo po ako ng ganito. Sa Diyos po kayo magpasalamat. Salamat po sa Diyos. Maraming salamat po sa inyo. Sa lahat na nangyari sa buhay ko, natutunan ko na magkasya sa aking tinatangkilik. Ang mahalaga ay may nakakain at dadamit ako at hindi niya ako pinababayaan, gayon din ang mga mahal ko sa buhay. Hello po! Hello po! Okay naman po, awa ng Diyos. Oo naman! First time ko nga po, excited na po ako eh. Sige! Sige po! Oh. Pilang po ah. Sige lang. Hello? Hello, is this Miss Lynette? Yes, this is Lynette. We would like to inform you that you are hired and you can start to work on Monday. Yes, thank you. See you on Monday. Bye. O nga po pala, natanggap po ako sa trabaho. Salamat po sa Diyos! Ang mga bagay na ito ay sinalita ko sa inyo upang kayo magkaroon sa akin ng kapayapaan. Sa sanglibutan ay mayroon kayong kapighatian, ngunit laksan ninyo ang loob. Aking dinaig ang sanglibutan. Juan 16:33. Mangilag kayo sa pag-ibig sa salapi. Mangagkasya kayo sa inyong tinatangkilik, sapagkat siya rin ang nagsabi, sa anumang paraan ay hindi kita papagkukulangin, sa anumang paraan ni hindi kita pababayaan. Hebreo 13:5. Tinuturoan pa rin tayo na live within your means. Hindi porket sabihin natin meron kang budget na or meron kang sobra, igagastusin mo na. Pwede mo namang i-save ganyan, di ba? Kaya tulad dito sa Kristiyano Drama na nare-remind tayo na kapag meron tayong mga sobra, wag nating ilaan natin sa iba pang magandang bagay. Tsaka wag tayong masyadong magpapasakop sa sanlibutan kasi may mga tukso yung mga temptations. Kaya mangilag tayo sa mga ganun, di ba? Luho. At dahil dyan, we would like to thank Adlaon Optical. Visit their branches in Baliwag, Bulacan at Super 8 Warehouse and beside Kong Pancho. They also have a branch at Aliw Complex, Calvario, Meycauayan City. You may also reach them at 0922-878-5911. Good morning sa mga nakasama ko hapon sa NCR team ng K-Drama. Hello po sa inyo. Ang sarap po ng tinola. Yes. At kay Mamsi. Mamsi. Dr. Josie Lee would like to thank Genesis Organic Spirulina. Ito ay isang uri ng superfood na siksik sa protina, vitamins and antioxidants na kailangan ng ating katawan. Ito ay 100% organic and natural at walang malansang amoy kaya sigurado kang high quality. Siguraduhin may complete nutrition ka everyday with our trusted superfood, Genesis Organic Spirulina. For increase in orders, you may contact 0977-688-5730, also available online and selected Mercury drug outlets. And we would like to thank Lendeson Gas Corporation, your partner for all industrial and special gases needs. Their other products include regulators, welding and cutting outfit, centralized supply and manifold system, and pipeline installation. For inquiries, please contact them at 8824-0867 and 8824-9360. Of course, thank you rin sa Bella Skin Beauty Lounge. They are located at 17 Scout, Ibardalaza Street, Diliman, Quezon City. For appointments and inquiries, you may call them at 091628-80308 or message them on their Facebook and Instagram at bellaskin.qc. Thank you, Ms. Ann Cruz, and to all the staff of their QC branch. Stop wishing you had great skin and get it. Relax and let Bella Skin Beauty Lounge take care of your skin.
Maraming salamat po ulit sa lahat ng mga nanood sa atin simula kanina sa ating Rise and Shine segment with Kuya Daniel. Bukas, magkita-kita tayo muli, God willing, dito lamang sa Good Morning, Kuya!